Hello po mga kapatid, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Nawa po ay sumainyo ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at maghari nawa sa inyong mga puso ang pag-ibig ng Diyos. Kumusta po mga kapatid? Nagbabalik muli po si Kuya Chris upang share sa inyo ng salita ng Diyos na nagmumula sa Bible. Kumusta po kayo? Naway okay lang po kayo sa inyong mga ginagawa at naway lagi kayong huwag makakalimot magdasal upang patnubayan tayo ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat na sa atin ay nagbibigay buhay, nagbibigay ng ating mga kailangan. Po ay huwag tayong makakalimot para gabayan niya tayo sa matuwid na daan na ating gustong tahakin. At mga kapatid, sana po ay magkaroon din kayo ng time para makinig naman ang salita ng Diyos. Kasi ito ay dapat nating mapakinggan sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin at siya ang nagbibigay ng ating pangailangan. Kaya dapat ay pag may mga taong nagsasalita na kahit sinong tao yan, kung nasa Bible naman ng binabasa niya, pakinggan natin mga kapatid. Kasi hindi naman nasusukat sa kung sino nagsasalita. Kung ikaw ay nakabihis man ng maayos, di ba? Kung ikaw ay nakabihis naman ng normal lang, di ba? Kung ikaw ay nakabihis naman na di ba? Pang marangal, di ba? Hindi po yun dapat wag tayong humatol o mag-judge sa isang taong nagsasalita ng aral at turo ng Panginoong Jesucristo. So ito naman po mga kapatid ay based sa Bible, kaya po ay makinig kayo. So ang ating topic for today is about sa mga talinhaga. Kasi ang Panginoong Jesucristo kasi nangaral din siya sa pamamagitan ng talinhaga. Para yung may pangunawa at sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay makaunawa. Pero yung hindi nakakaunawa, yun po yung hindi sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. So sa ngayon, ang babasahin natin sa mga talinhaga na nasa Bible. Noon po, simulan natin sa Mateo simulan natin sa Mateo 13. 1 hanggang 9. Sabi dito, nang araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo. Habang ang mga tao na may nasa dalampasigan, marami siyang itinuro sa kanila. At sa pamamagitan ng talinghaga o paghahalintulad, sinabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar kung saan walang gaanong lupa. Mabilis tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa, ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw. At dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumutubong binhi. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa. Lumago at namunga. Ang iba'y napakarami ng bunga. Ang iba'y marami-rami. At ang iba'y katamtaman lang. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan, sabi ng Panginoong Hesus.
Sabi sa Mateo 13 verse 10, pagkatapos, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit po kayo gumagamit ng talinhaga sa pagtuturo sa mga tao? Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero hindi ito ipinagkaloob sa iba. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Kaya nagsalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga. Dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita at nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Sa kanila natupad ang sinabi noon ni Isaias, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata. Dahil baka makakita sila at makarinig at maunawaan nila kung ano ang tama at magbalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila. Ngunit mapalad kayo, sabi ng Panginoong Hesus, dahil nakakakita kayo at nakakaunawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Maraming propeta at matutuwid na tao noon na naghangad na makakita at makarinig ng nakikita at narinig ninyo ngayon, pero hindi ito nangyari sa kanilang panahon. So, ito po mga kapatid, isang talinhaga na about sa binhi, di ba? Sabi dito, yung mga taong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ang siyang nakakaunawa ng mga talinghagang sinasabi niya na kanyang mga aral. Pero yung mga taong hindi sumasampalataya at hindi sumusunod sa kautusan, sabi dito, makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakarinig. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Ayan sabi dito. Sapagkat ang taong pinagkalooban ng pangunawa ay yung taong mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yung taong sumusunod sa kanyang kautusan at sumusunod sa kanyang mga aral. Yun po yung taong pinagkakalooban ng higit na pangunawa. Yung mga taong sumasampalataya sa Diyos sa aral ng Panginoong Hesukristo at sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinasabing isa ako doon, pero ako po ay nagsasalita ayon sa binigay na pangunawa ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Kasi kaya ko ito ginagawa kasi naunawaan ko kung ano yung lihim ng paghahari ng Panginoong Kristo. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng pangunawa para makaunawa sa salita ng Diyos. Akala nila naunawa nila yung utos pero hindi naman nila sinusunod. Yun yung sabi dito, tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakita. Makinig man sila ng makinig, hindi nila mapapakinggan. Kung napakinggan nila ang aral, hindi na nila gagawin. Diba? Ang sumamba sa Diyos-Diyosan, sabi nila, kanya-kanya naman yung paniniwala. Hindi po ganun. Ito na, nagbabala na ang Panginoong Hesukristo na ang mga taong naniniwala at sumusunod